Pag binigyan tayo ng chords na ganito, C, E minor, F, G. Ganito sa atin dati. Diba? Marami ang gagawin dito sa kamay, position sa kamay. Lipat-lipat. Tapos maganda ko naman F. Diba? Tapos mag-G, bitawan mo na naman. Sa madaling sabi, problema mo na naman kung paano pabilisin to. Paglipat-lipat, no? Pero yan, hanapin ko dito sa bar, sa bar chords. Bar chords tawag ito, tiga. Ginawa, hanapin ko. So, ito yun. F, may reference ka muna. F, sharp, G, G sharp, A sharp, B, C. Ito na yung C, tanda mo yan ha? C. Sunod, hanapin natin ang A minor. So, C. Ano ka naman? Paatras ang basa mo. So, C. Sunod. B. B flat. A. Tama. Dahil minor siya, tanggalin mo to. Ngayon, F naman yan. So, F. O, alam mo na yung F nandito, di ba? Oo. So, kasi alam mo na rin yung G na nandito siya kasi F, F sharp, G. Diba? So, i-recall ko lang. C. A minor. F. G. Tingnan mo yung kamay ko. I-example natin dito sa, akala natin ito yung basic. Akala natin ito yung basic. Pag bigyan mo si Prin, di pa makabilis ng ano-ano, di ba? Ganito. Oh, di ba? Kasi babaguhin yung position eh. Tapos mag-F naman ako, babaguhin ko na naman. Ganito. Di ba? Tapos mag-G, baguhin ko na naman. Ganon. Pero pag dito, pag alam natin yung chords ito lang gagawin natin. Ayan. Slide ko lang. Slide lang. Slide lang. Dali. Dali. Diba? Dali lang. Yan. Yan ang kahalagahan, master. Pag alam mo to yung mga bar chords, madali lang pala. Madali lang. Ngayon, pag, di ba may chords na makita natin, B, sample natin B, G sharp, minor, tapos lagyan natin C sharp minor, tapos F sharp. Pag hindi mo alam ang alphabet, magtanong ka pa niyan sa, magtanong ka pa niyan, di ba, sa mga kilala mong mga gitarista. Ano yung bro, ano yung F sharp? Ano yung C minor, C sharp minor? Magtatanong ka eh. Pero kung meron ka ng alphabet, meron ka ng tawag ito, meron ka ng reference na sa isip mo. Understood kasi ito, ano agad to? Alam mo agad to na F, di ba? So baybayin mo siya. F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B. O yan na, nakuha mo na yung B. So dito tandaan mo na yan, nasa dalawang patutulok. G sharp minor. So F, F sharp, G. Ito na, G sharp. Dahil minor siya, tinanggal. Minor, nakuha mo na agad. C sharp naman tayo, C sharp minor. So ito B, ito kanina di ba? B, C. Ayan na, C sharp. Tinanggal naman minor, C sharp minor. Ngayon, F naman tayo. Madali na lang yan kasi dito yan sa F, F sharp. Hindi matugtog na natin yan. Hindi ka na magtatanong. Di ba? Yan. Naintindihan mo na yun yung mga kalaga nito, mga chords na to. Yun yung sa baba niya, sa taas niya. Pag sa baba, ito naman. Pag ganitong posisyon, tatlo ganyan. Isa lang yan sila, isa lang yan. Pag ganito, posisyon, major. Pag ganito, minor. Major, minor, major, minor. Tandaan mo lang ang mga pagkakasunod. Ito yung pagkakasunod sa taas. Ito, isulat mo to kasi kailangan mo to. Nashville. Nashville kung baga tawagin, ito family chords siya sa madaling sabi. So, ito yung root. Lahat ng nandito dito sa unahan, yan yung root. Baga sa King of Gita, yan yung sinasabi na sa mga pag maglipat kayo ng kanta. Sa ano natin kunin? Sa E.
Ito yun. Ibig sabihin yan, root ang pinag-usapan. So ito tandaan natin to master. Na si C, meron siyang mga kasama. Kasama ni C, D minor, F, G, A minor, B. So, tandaan natin yan ha. Ngayon ituro ko sa'yo kung paano gamitin to. Magbigay ka sa akin ng example na kanta. 7 lang. 7 lang na siya. Grupo 7 na sila. Okay, mag-ano ka na. Yung kanta na alam mo. Yan na sir. Kay buti-buti, sige. G, E minor, C, D. So, meron siyang G na root. Ngayon, hanapin mo siya dito sa G. Diba? Nandito siya. Lalagyan mo siya ng number sa taas. Ito yung number ng G. Ano yung number ng G? 1. Yung number ng E minor. O yan, ha? Diyan ka lang. O yan. 6. Number ng C. Number 4. Tama. Number ng D. 5. So yan, ito, focus ka na dito sa numbering. Ngayon, mag-isip ka dyan ng mga dyan sa mga root kung ano yung gusto mong i-transpose natin. Transpose natin sa D. Sa D. So, yan palagi dito eh. So, tingnan mo, magsusulat ka muna dito. Alamin mo na itong 1. So 1, ito, burahin mo na to kasi itatranspose mo sa D, di ba? So 1 is D. Number 6, sa D na kang tanaw. Sa D na kang tanaw. B minor. B minor. Tapos sa 4, sa 4G, di ba? Oo, sir. G. Tapos 5, A. Yan na, tingnan mo, Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Mag-isip ka pa, ano iba? Ganyan lang pala kadali. Mag-isip ka pa ng course dyan. C. Yan na. Ewan. Yan, di mo baguhin ang number sa taas. So sa C, E minor. Check mo dyan kung tama ito. Simulan ko. Oo. Di ba? 4, G, 5. nandun yan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, bawat sa ngayon, ang unahin mo, ito, memorize mo lang ito nang i-memorize yung fretboard. Yan, F, sharp, G, G sharp, A. Yan talaga. Ito yung pinakauna mong i-memorize. Yan. Hindi ito, iba't ibang yan. Kanina yan natin, yung alphabet yan eh. Tsura mo to. Ito yung pinakauna mong memorize. Kasi yan yung fretboard. Yan. Pag ma-memorize mo na to, ito na. Ito kasi pang ano lang ito eh, pang technique lang ito, paano kukunin yung taas, baba, idea ka na. Idea yan, paano kukunin yung, pag sa C, halimbawa, mababa yung C, taasan natin, D. Sige, D. Di ba? Hindi yung ano ba, yung tatalon-talon tayo kung saan saan. Sunod, ito na, memorize mo na, bills, yung family chords. Yan. Kasi pag hindi mo alam ang fretboard, hindi mo rin ito di ba? Hindi mo rin ito matuntun ito, ano to mga to. Hindi mo ito matuntun. Kaya mauna muna yon bago ito. Tayo naman dati, kasi wala nagturo sa atin, dati, nag-start tayo sa gitara. Ito agad ang hinana natin, family chord na hindi. So, yan, hirapan na. So, yun lang yung master, yun lang yun muna sa ngayon. Kasi di mo pwede na, dami na. Anong masasabi mo dito sa ano natin? Master, sa pagtuturo natin din ngayon sa'yo, anong masasabi mo lang? Una, masasabi ko maraming salamat sa opportunity. First time na talagang tutorial ako. Kung na yun, tama talaga. Sa pag-explanation, ang galing. Kita-kita naman.
Sa awak pa lang ng gitara. Sir, maraming salamat. Yun. God bless. Mark Music. Yun, no?